Nako, heto na po mga kaubayan, Senate President Cayetano, sumabog na. Nako po, breaking news, SP Alan Cayetano galit na galit. Ilang media nakatikim. Nako, Senator Bato, may bilin na mensahe. Yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, eto, pasadahan po muna natin to mga kaubayan bago po natin i-play yung video, no? Eto po kasi mga kaubayan yung nangyari. Yan po yung mga minority senators, mga kaubayan, yung minority block ng Senado. Si Pangilinan, si Sotos, yung dalawang Tulfo, si Hontiveros, si Lapid, si si Ping Lacson at si Bam Aquino. Sila po yung mga minority senators, mga minority block senators, mga kabayan, na wala na sa loob ng Senado nang nagkabarilan sa loob ng gusali. Marami tuloy ang nagtatanong, alam po ba nila na may ganoong mangyayari? Alam po ba nila? Or kasama ba sila sa plano, mga kababayan? Diba? Sila yung mga senador na atat dumating ang impeachment, ang article of impeachment galing sa Kamara, mga kababayan. Pero, ano daw? Pero ang nakakapagtaka, bakit sila yung mga wala at nakaalis na bago magkaroon ng putukan sa loob ng Senate building? Nakakapagtaka, di ba? Dapat siguro itong mga senador na ito, mga kababayan, ay magpaliwanag. Di ba? Magpaliwanag sila sa taong bayan kung bakit nila trinahidor yung mga kasamahan nilang senador. Hindi lang yung mga kasamahan na senador. Pati yung mga tao sa loob ng Senado na iniwan nila ay trinahidor po ng mga hinayupak na ito. Masasabi nating trinahidor. Bakit? Iniwan nila eh. Ito po yung mga senador natin, mga kaubayan. Ito, papakita lang natin yung mga picture, yung mga pagmumuka. Ito po yung mga senador natin na trahidor sa sariling bansa. Pasumpa-sumpa pa kayo dyan. Pa-take out pa kayo. Na poprotektahan ninyo ang ating bansa. Diba? Ganun din naman. Poprotektahan ninyo ang ating bansa, diba? Pero dyan pa nga lang sa kasong ito pa lang, mga kawan, makikita na po natin ang mga duwag, no? Mga coward ang mga senador na ito at mga trahidor po, mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kawan patungkol dyan. Sabi po dito ni Ruel, alam na this sa Senate members of Maleta Boys. Yan na nakatimbre na sa kanila yung mangyayari. Kung sakali man may mangyari, safe na sila at may magpapatuloy ng impeachment trial ni BP Sara. Paano yan? Second attempt, palpak pa rin. Mayroon pa yan pangatlo habang kaya. Dapat ingat-ingat sila sa mga nagpapanggap na kakampi. Actually, wag nyo nang ituring mga kakampiyan ng Pilipinas, no? Dapat nga ituring nitong mga kaaway ng Pilipinas, mga kaubayan, ang mga trahidor diba? Ay nako. Alam na ng taong bayan kung sino-sino ang hudas sa gobyerno. Oo nga Ito for example lang, mga kaubayan, di ba ito rin yung mga senador, mga kaubayan, na mga matatapang pagdating po sa China. Diba? Ito pare-parehas po itong mga senador na ito. Matatapang po pagdating sa China, mga kababayan. Kapwa Pilipino pa nga lang natin, takot na kayo Nagpulasan agad kayo Kapwa Pilipino pa lang natin yan, mga kababayan. Hindi pa mga dayuhan at hindi pa mga matataas na kalibre ng armas ang mga dala. Diba? Nag-uwian na kayo, nagsitago na kayo. Tapos ang ingay-ingay nyo sa China. Parang ang tapang-tapang ninyo, pero dito pala hindi nyo kayang ipagtanggol ang Senado. Diba? Ay nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan? Just comment down below. Kasi mayroon po akong gustong ipakita sa inyo na
picture, no? Nakita ko lang din kanina sa internet. Sabi, ito po, si Eli San Fernando. Pumalat na larawan na si Eli San Fernando kasama ang mga dilawan. Talagang dilawan pala ito eh. Itong si Eli San Fernando, ayan nandyan po siya yung may, ito. Yan po, ito. Yan po siya mga kabayan. Kasama po ang mga dilawan, di ba? Singiwi. At ito, si Palsis yata ito eh. At kung sino-sino pang mga dilawan dito, no? Mga makakaliwa, ayan mga kabayan. So, identified na. Let's all mark, no? Let's all mark Eli San Fernando ng kamanggagawa, no? Grabe, nabudol tayo mga kabayan. Alam niyo ba kung paano niya tayo napaikot? Before the election, no? Ginamit lang talaga. Duterte rin ang ginamit ito para manalo mga karibin natin eh. Tapos walang utang na loob. Alam niyo po ba? Bago pong eleksyon, nakikita ko na po ito. Na nagbablog mga kabayan, no? Patungkol po sa sweldo at dinidepensahan kunyari si BP Sara, di ba? Dinidepensahan niya about the impeachment na, di ba? Narinig nyo na rin yan at nakita nyo na rin itong nagsalita si Eli San Fernando na talagang binabatikos niya yung bumabatikos kay BP Sara, pero at the end of the day mga kababayan, lumabas din ang totoong kulay ng hinayupak. Bumoto po ng yes para i-impeach si BP Sara at nagyabang pa. Hindi raw siya takot na mawalan ng boto mga kababayan. Sa susunod na eleksyon, ipapakita po ng taong bayan kung ano po yung kapangyarihan, no, ng taong bayan. Hindi niya raw kailangan ng boto ng taong bayan mga karibin natin, no? Hindi siya takot mawalan ng boto sa pagboto na ng yes sa impeachment. Tingnan natin, no? Tingnan natin kung ganyan ka pa rin kayabang pagdating po ng panahon, di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan, ba? Naku, parang may dito Anyway, nawawala po yung mga comments, mga karibin natin, no? Ito, mayroon na comments dito. Paano nila ginawa yun? Okay, and sabi po dito, King ina mo, di ka pala kamanggagawa. Kung di ka kamanggagancho. Kamanggagancho ka pala eh. Sabi po yan ni Joel, sabi naman po dito ni Sambing Junior Carlos, akala ko na itong congressman na si Eli bakla pala ito. Akala ko tunay na lalaki kasi sa una lang pala matapang. Wala palang bayag, siguro nilason na ng isang maleta dahil maingay para siguro hindi. Kahul ng kahul, may isang maleta dito, gutom ka lang. Kaya manahimik ka. Gutom lang daw, itong si Eli San Fernando. Isang kupal, yung salot na yan. Alam nyo, nanghinayang tayo, no? Kasi bata pa ito eh. Bata pa, malaki pa po ang nito. Dapat, kumbaga ang future nito kung pinagpatuloy niya lang na. Pero dito, makikita natin mga kababayan, I think, this is your end of career, no? Dito po kay Eli San Fernando sa ginawa niya. Ay hinayabangan niya pang taong bayan eh. Hindi daw niya kailangan ng boto natin mga kababayan para diyan sa sa kanyang pagdidesisyon, di ba? Sa susunod na eleksyon ipapakita po ng taong bayan yan. Anyway, ano po ang inyong opinion diyan mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama.
Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No, so excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. Ko lang, sir. Yung kalaban po, pwede na natin sabihin na. He doesn't think Senator Batos in the building Ano, sir? at the attack on the Senate last night, no, the armed attack on the Senate. So, around, let me check my phone. So, tinawagan ako ni Senator. Ito lang mga kaibigan, saglit lang po. Gusto ko lang po magkomento patungkol po dun sa naging statement no ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang paghuhugas kamay. Kasi napansin niyo po ba mga kababayan, sa kanya pong naging pahayag, sa kanyang naging official statement mga kababayan, no? There is no direct order na tulungan po ang ang Senado. Diba? There is no direct order nung nagpuputukan niya na there is no direct order coming from the President na kayo AFP, Marines, kung ano pa man na mga authority, tulungan nyo na ang Senado. Wala tayong narinig sa kanyang ganun di ba? Ang sabi niya lang, pinaalis niya yung NBI, pero nandun naman yung NBI. So parang dinedepensahan niya lang yung NBI, mga kababayan, doon po sa kanyang naging pahayag. So what I'm trying to point out mga karibyo natin, bakit ganun? Being a president, you have to command, to order someone or somebody or some institution, authorities, no, na mag-respond, mga kababayan, mag-rumisponde dyan sa nangyayaring putukan na yan. Diba? Pero wala tayong narinig mga kababayan na gano'n. Ang question, bakit? Diba? Jinggoy ng around 1:27 to tell me na he doesn't think Senator Batos in the building. At after lunch, mga 1:27, tinawagan ako ni Senator Jinggoy Estrada to say, SP, wala na si Senator Batos sa Senate. So I checked and asked my Chief of Staff to ask the Sergeant at Arms for a report. So may spot report pala talaga siya. I can read it to you. Ito na yung spot report. And then right before, when I came in, di ba, when I saw you guys, sinabi ko na rin, ay sorry, hindi 1:27, miss call niya pala yon. So, 27 ngayon. yeah, around, 1:27. it's at around lunchtime na ako tinawagan ni Senator Jinggoy. Okay. Yeah, so what time siya? Yeah, what, no, yung not the incident, yung pag-alis ni Bato. Okay. Yun yung yung dun kasi sa attack kagabi, hindi pa tapos. So there's a report po anong oras siya umalis. Sir, may mga camera sa likod. Saan yung incident? Sir, may camera sa likod. Saan yung incident? Kuya. Wala. Okay. So, long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife. And I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband.
At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 p.m. para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours TRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po sir, mahaba message ko, etc. I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understandings. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message. No? So what I did is I also asked the Secretariat, they gave me a report. Up to this point in time, the promise of the NBI director na he will give me at least two things. One, a copy of the warrant officially transmitted because he told me in front of the other senators na sa kotse lang niya, 3 senators were asking na ibigay na niya sa amin, but he looked at me and said, sir, pwede bang formal ko na lang i-submit tomorrow? So that was Tuesday. It's Thursday, we still don't have it. And he promised me na ilalagay namin under his custody yung Siyam, pero magre-report ka agad about the manner that they tried to arrest Senator Bato, and number 3, in connection with number 2, a report dun sa ginulpi nilang isang member ng OSAA. Still zero report from the NBI. So I'd like to clarify to everyone, we did not arrest Senator Bato. We extended the courtesy and the traditions of the Senate that hindi pwedeng mag-aresto sa loob. He's not under arrest from any of us. And so far as we're concerned, there's no warrant of arrest for him. So he knew from the start, I knew from the start, I never hid from any of you. Anytime you ask me, nandiyan pa si Senator Bato, I answered you to the best of my ability. And I told you, nandiyan pa, tinanong nyo how long will he stay, as long as he likes, di ba? So he made that decision on his own. I found out when Senator Jinggoy called me. I had no idea last night because he came pa to see Sec. John Vic. So I brought Sec. John Vic sa taas, sa 5th floor because ni-request nung isang staff na, sir, hindi pa alam sa 5th floor na secure na at hindi pa nila alam ang nangyayari. Baka pag umakyat yung mga pulis, baka may gulo. So I went up, medyo naka-vest at armado pa yung OSAA. So Sec. John Vic asked them na lahat may barel, ibaba yung barel. We explained the situation that OSAA is still in charge inside but there's a joint investigation. Little did we know na hindi pa fully secured when we answered you because nga may na-aresto actually kagabi. Diba? I think na-report nyo na lahat. So I just promised Sec. John Vic that I'll wait for his report and that siya magsasabi sa details para nga walang misfire, miscommunication o accusation. But So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.